Na-miss namin kayo. Basta! Imagine yung last episode natin. Last year, December pa. Burn na ulit! O, diba? September na. So, wala nang makakapigil. Ang bilis ng oras. Sobrang bilis. Grabe. Remember mo nung planning stage, yeah. diba? Parang sabi namin, kaya. Kaya, oo. Nagsulat-sulat pa tayo. Every week, kaya natin mag-recording. Mabilis lang yan. Okay lang yan. Pero ang hirap palang pagsabayin, guys. Lalo na pag-busy sa trabaho. Pero yun, happy kami na we're back. Yes. Sana tuloy-tuloy na ulit. Tingnan natin. Ayaw na mag-promise, ha? Wag mag-promise. But yeah, we'll try our best. But yeah, we're back. Hello, Happy Angels. More than half a year, di ba? Imagine, sobrang bilis nung mga pangyayari. Oo. Actually, ang daming magagandang nangyayari. Oo. May mga challenges din, syempre. Pero nalagpasan na natin. Yes. Yun ang pinaka-importante, I think. Yeah. Naalala ko pa na pinag-uusapan natin kung ano yung mga magiging future topics like New Year's resolution. Ay, pang next year naman. Diba? Oo, imagine. Lumagpas na yung anniversary natin, tapos birthdays! Pero yan, Pero guys, we will try our best ulit na magpakita sa inyo ng mas madalas more this regular. time. Yeah. So, yun. So, this time, kaya gusto namin mag-share ng aming episode today is gusto nating i-share kung ano yung pinakamagandang nangyari. Oo naman. Sige, sabihin natin na lang, parang touch base from where we left off, diba? Maligayang Pasko yung last episode. Maligayang Pasko. Magiging maligaya ulit ang Pasko natin. Diba? Ang pinaka-highlight is yung bakasyon natin sa Pilipinas. Yes! Nag-release kami nung last na episode namin nasa Pilipinas na kami. Oo, grabe. So excited. Nakakatuwa. And sobrang fast-paced nung bakasyon na yun. Remember ko, this very moment, September, ito yung sobrang busy natin last year. Kasi kailangan makomplete lahat. Kailangan mga pasalubong ng mga pamilya natin. Kailangan, meron na ba si ganito? Meron na ba si ganito? Kailangan, may listahan na naman kami. So, nakakatawa. Tas, puro maleta. Wait lang. I-mention din natin. Actually, hindi nila kaagad nalaman. Pala. Secret pala muna yun. Secret pala at this time. Wala pa idea. Pero sobrang fulfilling. And sobrang special nung na yun, nung bakasyon na para sa akin, number 1 na yun na Christmas. To date. Na celebration ng Christmas and New Year today. Tsaka yun yung first natin na uwi since we came here to the UK. At saka nung 2021, imagine. At saka nung COVID, na pandemic. So imagine, parang, 2019, 2020. Kasi, di ba, we spent... Dumating tayo dito, 2021, na sobrang peak ng pandemic, guys. So, bago kami umuwi last year, kasi December kami umuwi, sobrang anxious kami. Sobrang anxious talaga tayo kasi ang dami nating kasi nung bumiyahe tayo, yung restrictions, ibang-iba pa yung mga rules and regulations na kailangan nating i-follow. Sobra. Tapos nung umuwi tayo last year, wala na lahat. Wala na mga test or hindi na rin kailangan ng mask. Alam mo yun, parang sobrang ibang-iba. Kaya sabi ko sa kanya, medyo kinakabahan ako kasi ang last recollection ko na bumiyahe ng aeroplano ng ganun katagal. Naka-mask pa, tapos naka-face shield. Ganun. Kaya sabi ko sa kanya, kinakabahan ako kasi paano na kaya ngayon? So, medyo nagtanong kami sa mga friends na umuwi na, tapos ano ba yung mga dapat gawin, meron i-prepare. Yung mga documents na kailangan. So, yeah. Ang saya lang. Ang saya lang balikan. More than the excitement is yung anxiety. Anxiety, Kasi hindi mo alam kung ano yung kakaharapin mo, di ba, pagdating mo doon. Diba? Yun talaga. Pero sobrang saya ng puso namin. Lalo na family na sumalubong. Sumalubong, tapos nandun na. Ay, paano ba natin i-share yung highlights nung uwi natin? Paano natin simulan? Sige, travel yung mismong travel experience. Travel experience. Ikaw muna. Ako siguro, yun nga, smooth sailing naman siya. I think, yung medyo naging kabado lang ako dun sa part na dahil nga,
holiday, peak season, is yung parang, baka ma-cancel or ma-delay. Tapos first time pa nating umuwi, ganyan, sobrang daming tao, sobrang busy ng mga airports. And parang siya, dumagdag pa siya doon sa kaba mo, doon sa, diba, doon sa nervousness mo na dumating sa Pilipinas. Tapos hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Siguro ako, siguro related dyan is, sa eroplano, pag dito pa lang sa atin is, yung baggage, yung luggage na drop off. Grabe, sobrang smooth. Hindi ko in-expect na gano'n. Kasi diba sa atin, nung umalis tayo, pila pa, sa check-in, ganyan. Dito kasi self-drop-off lang. Grabe, ang galing. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo kung ganito lahat, ganito kabilis. Walang aberya. Okay na okay. So yun, tas pag si airplane, syempre parang at tagal kong hindi bumiyahe na matagal. Oo. Yung pagtulog, tapos gigising ka para kumain. Pero masarap ang food. Sa aeroplano. For some reason, parang excited ka sa mabilis yung mabilis yung transit. Yung mga airport transfers. Ang lang doon, di ba na-delay tayo ng parang an hour yata. From isang connecting natin. Isang connecting flight. Pero okay naman kasi syempre, siguro in-anticipate din ng mga airlines na sobrang busy. Busy, December kasi. They really catered to everyone. Yeah, exactly. Tapos, gusto ko lang rin i-mention good job kasi pagdating natin sa Pilipinas is meron na tayong e-travel. Good job para yun. Sobrang ang galing nun. QR code. Wala nang sulat-sulat. Remember natin na kailangan bago mag-landing, masulatan mo na yung tapos, mga form. Pag wala kang ballpen, magkakarap ka ng ballpen. Pero guys, siguro na may mga nakaranas doon. Pero yun, good job sa e-travel. Sobrang ang galing nun. Kasi papakita mo na lang yung QR code sa immigration. And then yun na. Tapos, basta, mabilis lang. Tapos, ayun na. Pagdating na alam mo, hindi ko grabe, sobrang bilis ng oras. Kasi paglapag natin sa Pinas, parang yung oras is tulog. Ito na. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Kasi yun, Chef? Anong araw ba tayo dumating? 21? Mga ganon. Hindi, actually, hindi nga eh. Basta something. Sobrang bilis. Sobrang bilis na lang na parang, matutulog ka mamaya after mga 4 hours. Lalabas na naman kayo. Kasi syempre, kailangan mong sulitin yung araw. Diba na Remember, may itinerary pa tayo. At sinare pa namin sa pamilya namin. Family, dito, ganitong araw, ito tayo. Tapos, ganitong, dito tayo. Ang kasi, we should share lang namin, kasi sa family, kasi sa province pa magagaling yung, yung majority ng family members. And then, syempre, sa sa Montalban, di ba? So, parang, kailangan namin para take into consideration na makita namin yung lahat ng family. Kasi syempre, di ba, nandun ka na minsan ka lang din nandoon. So, kailangan i-include natin lahat as much as we can. Sobrang pasalamat lang ako sa pamilya natin kasi sobrang nila, maintindihin. Sobrang kung pag sinabi mo talaga ito, sunod din talaga sila no? Kaya mahal naman nila yung pamilya natin. Kasi parang, siguro nga, kasi syempre short time lang yung bakasyon natin. Naiintindihan nila na kailangan, sa araw na to, nandito kami. Sa araw na to, nandito kami. Gusto talaga natin lahat ng pamilya makapiling talaga. Pero yun, nakakamiss. Nakakamiss rin. Pero yun nga. So, after nun, syempre, Christmas, New Year, natin. Na-cover naman. Na-cover na. Tapos parang, ano yun, uwian na. Uwian na, ang bilis. Pero hindi, at least, masaya ako nakapag-travel tayo with family. With the family, local. Nakapag-travel tayo. Ang saya lang kasi... Kasi yun, parang nagkaroon, parang private tour na rin yung nangyari. Kasi sa atin yung buong van. Ang saya din, yung mga pinuntahan natin. And then, ano pa ba? Ako. Ang gusto ko sa bakasyon natin is, isa sa mga highlight is yung nag-mall tayo. Sobrang nakakamiss yung mall sa Pilipinas. Iba talaga yung malls natin. Iba talaga. Daming choices. Pagkain pa lang, guys. Parang, unang-unang pinasok natin na mall is MOA ba?
MOA. Kasi yung pinakamalapit sa yung sa vicinity. Alam mo yung pagpipili tayo ng pagkain sa sobrang dami ng options. Hindi ka makapili. Hindi namin alam kung anong pipiliin. Nakakaloka. Pero, alam mo yung parang busog yung mata mo kaagad. Busog, oo. Sa dami ng tao, tsaka sa dami ng mga pagpipilian. Daming shops, ganyan. Hindi talaga maboboard, di ba? Parang gano'n. Tapos, ang gusto ko din is, pag kunyari, pumasok ka na sa mall, alam mo na agad na pag may kunyari may specific ka na gusto, alam mong meron doon. Oo, alam mo, sure na, hindi pwedeng wala. Oo, hindi pwedeng wala doon sa mall na yun. Parang, hindi naman sa pagko-compare kasi dito, kailangan po pang lumayo para, alam mo yun, mapuntahan mo yung gusto mo. Pero sa atin kasi, kahit saang mall ka na lumipat, for sure, meron imposible ko lang. Oo, imposible ko. Kaya yung sobrang namimiss natin sa Pilipinas, yung malls natin. Tsaka yung yung parang tipong pag gumala ka with friends and families, marami kayong pwedeng puntahan. Marami kayong pwedeng choices na, ano bang gusto ng kids, dito kayo pupunta. Ano bang gusto ng mga adults, dito tayo pupunta. Tama. Gusto ba natin na dito lang tayo sa may cafe at magkape ka? Tita mode na talaga eh! Tita mode! Hindi ba alam mo yun? Parang yun yung nakakamiss. Oo, sobra. Kaya, grabe. Excited na ako ulit sa next natin. Absolutely. Yeah. So, syempre, dun sa mga highlights natin, syempre, worth saying din na may mga naging challenges din tayo nung bakasyon. Sabi na natin konti-konti yung time management. Kasi sobrang short lang nung bakasyon. Inisip natin kung paano natin masispend yung time na yon na ganun ka-short with our families and friends, diba? And ako, personally, syempre, hindi natin nakita lahat ng mga kaibigan natin na gusto natin. Kasi parang, sorry guys! Parang, shocks 2 hours, parang ganun, sobrang short lang, limited lang yung oras na pwede natin i-spend. Plus, syempre, di ba, ikaw, nag-work ka pa at some point, na kailangan. Na kailangan, di ba? Alam mo yun, parang tipong kailangan mo makater lahat. And then, siguro, related sa time management, naubos yung oras natin sa traffic. Naubos talaga yung oras sa traffic. Sa traffic, parang ang mga one way siguro, 1 to 2 hours. Sobrang, 2 hours. So, syempre, pag lumayo ka pa ng konti, 3 hours one way. Pero hindi. In-anticipate kasi natin yun na since December tayo uwi. Traffic talaga. Isa sa mga traffic na panahon ng... Kasama sa itinerary. Kasama sa itinerary, guys, na mag-aalat tayo ng ganitong oras sa traffic. Inalat natin siya, pero hindi natin alam na grabe pa. Dami pa lang meron yung isang biyahe namin. Galing kami ng province. Nag-bus kami paluwas ng Manila. So, ang ina-expect namin, 9 to 10 hours. Fine. Usual na. Na-travel kasi matutulog ka lang naman. Inabot kami ng 16 hours! Grabe talaga yun. Kapatid hindi na nakapasok nung araw na yun. Kasi grabe talaga parang yung usual na biyahe is parang 5 a.m. Nasa Manila na tayo, ganyan. Guys, oras na, launa na kami ng hapon. Alam mo, na-realize ko nga yun na parang ang tagal yung hindi umuwi ng Pilipinas. Ipaparanas natin yan lahat. Cumulative travel time. Okay. Kailangan maranasan niyo 16 hours sa loob ng bus. Go! Grabe. Buti na lang may toilet. May toilet doon. Pero alam mo, naawa ako sa mga kasabay kasi may mga bata. Kasi tayo matatanda. Kaya lang Ang dami natin pwedeng, kasi yung naalala mo yung time na yun na parang nasa iisang spot lang kami parali. I think for 5 hours. Grabe talaga yun. Grabe. Parang tipong, andar na. Tapos umandar mga isang dipa. Tapos 2 hours na lang. Yung mga drivers noon, yung mga bus drivers. Kawawa din talaga sila, no? Nung makarating tayo sa Manila, kinausap ko talaga yung drivers. Sabi ko, kuya, kamusta kayo? Kasi tayo pasahero lang tayo, nakaupo lang tayo. Sila, alam mo yun, kaya... tapos sabi at kung nasan ka ba, kuya, good job, thank you. Sabi ni kuya, parang babiyahe pa. Babiyahe pa sila nung gabi. Imagine, guys. So, grabe talaga. Pero yun, isa yun sa mga hindi natin makalimutan. Grabe na, saludo talaga kami sa mga. Tapos, nakakatawa talaga. Yun, isa yun sa pinaka gusto kong... Tapos, nagkasakit ka?
may time na nagkasakit ka, diba? Kasi syempre, nung pagkagaling namin dito, winter. Tama. Tapos pagdating namin sa Pilipinas, parang, malamig siya, pero mainit pa din. Parang very humid. So, parang nag-iba nag-adjust yung katawan. Guys, inasma ko, guys. Talaga, nasa travel may kami moment na hindi ako iba talaga inasma ko. Pero sabi nga natin, kasi syempre, feeling ko pagod na lang rin yun sa biyahe. Punta dito, punta doon. Tapos puyat. Alam mo yun, puyat parate. Yun, inasma ko. May isang tour tayo na sabi ko, doon sa driver, Kuya, pwede bang pahinto saglit? Hindi na po ako makahinga. Pero ayun naman, na-survive naman, guys. Na-survive naman. Dito pa naman siya. So okay na ulit. Tapos pagbalik natin dito, imaginein mo, pagdating na dito, sobrang lamig nagpo-frost pa sa labas. Pero yun. Although in-expect naman natin yun. Yeah. Pero hindi namin in-expect na, ang init pala din talaga, no? Kahit December. Mainit pa din. Pero siguro kasi, iniisip natin na, nung nagpa-plan tayo, tapos nag-check tayo ng weather, sabi kasi 20s, mga 24. Which is very comfortable yun. Pero hindi natin anticipate na yung 20s natin dito, iba. Kasi humid ang feeling ng 20s sa Pinas. Pero yun. Pero happy tayo. Kasi happy pa din. Nakauwi ulit. What is hot weather? Yeah, of course. What is hot weather? Sanay naman tayo dyan. Yun nga lang, yung katawan natin. Medyo na-shock. Kaya nagka-asthma. Pero yun, okay naman. Na-survive pa din. And syempre, lastly, diba? Expenses yung isa sa mga naging challenge talaga. Grabe, ang mahal na talaga sa lahat. Mahal na talaga? Hindi. Parang double the price since nung umalis tayo. Kasi imagine mo, naalala mo yung mga burger? Yung parang sabihin natin yung mga meal, mga value meal mga nasa 100 nasa 200 plus na, no? Grabe, guys. Ito na to! Pero may isa sa mga kinainan natin na medyo na-upset ako. Na yung usual is, syempre dati quality, yung quality ng food. Na parang, hindi masyadong nagmahal, pero yung quality medyo nalabsak. Pero normal naman talaga. Pero masaya pa rin. Marami kaming mga nakalista na gustong balikan na kainan na hindi namin napuntahan kasi nga sobrang short ng time. Pero syempre, Jollibee. Number one sa listahan. Kasi yung talagang burger natin sa Pilipinas. Parang for some reason talaga, no? Iba talaga pag nasa atin. Nakakatawa kasi towards the end of the bakasyon. Parang utang-uta na kami kaka-Jollibee namin. Kasi sobrang, Jollibee tayo. Bawat ka ng Jollibee, Tapos ano pa ba? May mga na-miss lang kaming favorite namin kainan sa Kapitolyo. Ang dami nating hindi nakainan. Ang dami tayo. Yung mga usual lang mas marami yung mga hindi namin nakainan versus dun sa mga napuntahan natin. Pero syempre, unang bakasyon naman natin yun. At isa na namin sa susunod. Baka hindi na kami magbakasyon. Ng December siguro guys, hindi na. Kasi, sayang talaga sa oras yung traffic. Feeling ko sa traffic talaga naubos yung oras namin. Pero okay naman. Kasi pag inisip mo, yung quality ng oras natin sa pamilya, yun naman talaga importante. More than the traffic, more than expenses. Syempre yung makapiling sila. Mag-spend ng Christmas and New Year with the family. Pero alam mo, natatandaan mo na pagdating natin sa airport, yung pamangkin ko, hindi ko siya nakilala. Kasi sobrang tangkad niya. Tapos ang baba pa ng boses niya. Nagulat pa ako, sino ka? Pero yun nga talaga, parang hindi mo talaga mapapalitan ng pera yung quality time sa pamilya. Spend with family. So, nakakatuwa kasi, si Mama Big, ganyan. Tapos yung mga tito-tita. Yes, mga kapatid, Mama Papa, diba? Yeah. Parang iba yung hugs nila and kisses nila. Hindi mapapantayan. Sobra. Kaya, parang, pagbalik namin dito ni Gay, syempre, lungkot kami, iyak-iyak. Kasi gano'n pa rin, parang... Parang sobrang short lang nung time nga na nandun pero tayo sa sobrang Philippines. intimate kasi. Nakasama natin sila. Tayo lang din talaga no? Parang tipong pagbalik namin dito, tapos ang gloomy pa, winter pa, ang lamig. Pero guys, seryoso yun. Pagbalik namin dito ulit, siguro mga 1 week. Actually, hindi lang eh. Pero parang ako talaga, umiiyak talaga ako. Namimiss ko talaga silang lahat. Kasi gano'n pala yung feeling kaya pinag-uusapan nga natin. Parang
iba yung lungkot nung unang dating natin dito compared nung nagbakasyon na tapos bumalik na dito. So, ganun, ewan ko kung kami lang yun. Pero, guys, iba yung lungkot na naramdaman namin na kasi parang, oh my God, ito yung reality na uuwi ka doon para magbakasyon, pero babalik ka sa realidad na, oh my God, trabaho ulit. Tapos ang layo-layo nila. Yung ganang feeling. Yeah. So, definitely hindi... Huwag tayo mag-iyakan, ha? Itong episode na to ay masaya. Pero hindi, imagine mo, syempre, di ba? Parang sabi ko nga sa'yo, hello, bakit hindi ko mapigilan yung iyak ko, yung lungkot ko. Ganun pala yung pakiramdam ng homesick. Siguro yun na yun, no? Kasi parang, kasi nga, yung parang nung umalis nga tayo nun, pandemic. So, parang sanay tayo na may distance tayo sa kanila. Pamilya, sa mga kaibigan. Yeah. Pero din itong time na to, na nung nagbakasyon sobrang close talaga na. Ito yung parang na-miss na natin isa't isa. Tapos nung umalis tayo, mas na-miss natin sila. Grabe. And I think yun yung isa sa mga inspiration natin at motivation natin na mag-move forward at magtrabaho pa ng mabuti para magbakasyon. Yun, di ba? Malay mo naman, sila naman yung pagbakasyonin natin dito. Di ba? Sana. Pero yun nga, moving forward, parang ngayon, nakapagbakasyon na tayo sa Pilipinas. Ang next natin, ipapalan ulit yung next bakasyon ulit natin. Yes. Diba, parang susunod sa mga susunod na bakasyon natin talagang, kung may itinerary kami guys, mag-aalat na kami ng times 2 ng oras sa traffic para ma-meet budget. Siyempre, at budget. Pero yun nga, sa traffic talaga, yun talaga yung kailangan nating pagplanuhan. Oo. At saka, kailangan din natin mag-anticipate ng mga things na, alam mo, parang kailangan meron tayong plan B, di ba? Yes, plan C. Kasi it won't always go our way. Yeah, exactly. Kasi tama, kasi ang itinerary natin, plan A and B lang eh. Wala tayong C. Hindi na yung C. So, parang... Hindi namin sinama yung 16 hours na travel time. Oo, grabe. Wala talaga sa plan na yun. Pero yun nga, hindi mo masasabi kung ano yung mangyayari sa mga panahon na yun. So, kailangan ready ka para. Tsaka, isa sa mga kailangan tandaan kapag ka nagbabakasyon is you just make the most out of what you have. Yeah, diba? Exactly. Oo. Absolutely. So, yun, masaya ako pag sinabi mong bakasyon, isa na talaga sa number 1 sa puso ko. Oo naman. Kasi, ang saya eh. Kasama natin yung mga pamilya. Yun talaga number 1. Oo. At marami pa tayong plans. Susunod, sa mga susunod na bakasyon pa. So, dun sa mga friends natin na nasa abroad, at gusto magbakasyon sa Pilipinas, lalo na pag December, guys, itinerary is the key. Oo, kaya kailangan planuhin talaga, especially kung nyari pupunta kayo sa mga busy na lugar. Yeah. Hindi na pagpunta doon kayo agad. Kailangan mag-aalat talaga kayo ng oras na pila, di ba? Pila, tapos, guys, cash. Yun talaga ang kailangan. And saludo rin tayo doon sa mga nakasalamuhan natin noon na ang saya lang ng naging bakasyon natin. Syempre, di perfect. Pero, majority sa mga nangyari is happy lang. Happy. Nakakamiss yung mga cruise na, yung mga staff sa mga restaurant na magtatagalog ka. Oo, di ba? Hindi totoo naman. Kasi yung parang, na kayo magkakaintindihan straight away. Hindi mo na kailangan i-translate pa sa isip mo kung dapat mong sabihin at kung ano yung i-request mo, diba? Guys. Sa lahat ng mga nakita natin, smiley faces. Yun ang nakakamiss talaga rin sa atin. Very, accommodating. Sobrang hospitable. Wala parang, tsaka alam mo, imagine mo, yung uwi natin, December, lahat ng tao, parang lahat nasa mall. Lahat nasa restaurant, sobrang daming tao talaga. Kaya, ang galing ang saya. Ang saya lang ng bakasyon natin na yun. So, yun. Guys, sa lahat ng magbabakasyon, excited kami para sa inyo. Yes. Please take our spirits with you. Yeah. Kasi nga, burn na. Yes, so burn na. So, guys, kung ano man ang ating mga plano sa mga susunod na buwan, lalo na ngayong darating na holidays na naman. Oo. Yeah.
let's plan accordingly. Yes. Talk to yourself, Jomari. Talk to yourself, pero yun. Yes, exciting times ahead. Yes. And, I think that's it, no? Yeah. For now. Sa mga susunod na episodes natin, pag-uusapan naman natin kung ano lang nangyari from January to August, I guess. Tapos na tayo sa December. December. So, January 2025 na tayo. Joke lang. Pero we'll try our best na mag-upload as much as we can. Yes. And more regularly, I think. Yeah. And then hopefully we'll have some guests too. May mga nakakausap na tayo and excited tayo na umuha na sila. So, ayaw namin mag-spoiler, pero soon, guys, medyo sisikip tong sofa natin. Sisikip tong sofa natin dahil may mga makakasama tayo moving forward. Yes, of course. Excited ako. Of course. Real life stories. Wow! Based on true stories. Yeah. Pero yun, hindi na sa letter. Pwede pa rin tumanggap ng letters, guys. Pero siguro sa mga ibang episodes natin, may alam mo yung pag may interview. Pero iba yung boses. Hello. Sorry mo pala yun. Okay. Yeah, thank you so much for tuning in, guys. Again, please don't forget to like, share, and subscribe na rin sa aming channel. Yes. If you want to send your stories or comments or suggestion, our email address is happyangelsatwork@gmail.com. Alright, thank you so much again, guys. So guys, see you again. Bye.